Ang mahiwagang munting lapis. Bumaba si Noah sa kanyang school bus at naglakad siya sa daan sa maliit na bayan kung saan siya nakatira. Hindi niya inakala na ito ang magiging pinakakaibang araw sa buhay niya. Naglalakad siya noon sa tawiran nang makita niya ang matandang lalaki na nanginginig sa lamig at mukhang gutom na gutom at nagmamakaawang nanlilimos ng pagkain. Pakiusap. Tulungan mo ko. 2 araw na akong hindi pa kumakain. Pwede bang makahingi sa iyo ng kahit anong makakain? Nakaramdam ng pagkaawa si Noah sa matandang lalaki. Kaya pumunta siya sa malapit na tindahan doon, bumili ng pagkain at ng isang bote ng tubig para sa matanda. Ibinayad niyang naipon niyang pera na kanyang tinitipid para makabili ng bagong lalagyan ng lapis. Ilang sandali lang, pagkatapos ay binalikan niya ang matandang lalaki. Eto po, para po sa inyo to. Maraming salamat sa iyo, iho. Akala ko mamamatay na ako sa gutom. Ikaw ay talagang napakabuting bata. Matapos kainin ng pagkain at inumin ng tubig na nasa bote na binili ni Noah para sa kanya, bumuti na ang pakiramdam niya at tiningnan niya ng may buong pagmamalaki si Noah. Ako ay matagal nang naghahanap ng isang taong may mabuting puso na napakahabang panahon. Naniniwala akong ngayon na natatapos ang aking paghahanap. Naguluhan si Noah nang marinig niya ito. Kaya naman magalang niyang tinanong ang matanda. Anong ibig niyo sabihin? Kinuha ng matanda ang dala-dala niyang maliit na lalagyan at inilabas niya ang isang lumang kahon. Seryoso ang itsura niya at magalang habang dahan-dahang binubuksan para kunin ang laman nito. Sa loob nito, naroon ang isang lumang-lumang lapis na nagniningning na kasing kinang ng isang bituin. Nagulat si Noah sa kanyang nasaksihan. Nang biglang, mabilis na isinara ng matandang lalaki ang takip nito. Ibinigay niya ito kay Noah at kanyang sinabing, Noah, tama. Alam ko ang pangalan mo dahil ako ay isang salamangkero. Ako ay galing sa isang napakahabang paglalakbay. Naghahanap ng mga batang katulad mo na handang isantabi ang sariling kagustuhan para makatulong sa iba. Ngayon, makakatulong ka na sa iba gamit itong mahiwagang lapis. Iguhit mo lang lahat ng hiling mo at lilitaw ito sa iyong harapan kaagad. Oh, wow! Salamat, butihing salamangkero. Ngayon, makakatulong na ako sa mga nangangailangan kahit kailan ko gusto. Ang galing nito! Maraming salamat po! 2 bagay lang ang tatandaan mo, iho. Huwag mong sasabihin sa iba ang sikretong ito dahil pwede nilang nakawin sa iyo. At pangalawa, kung kailangan mo ng tulong ko, anumang oras, pwede mong iguhit ang larawan ko at darating ako sa isang iglap. Huwag po kayong mag-alala. Tatandaan ko po lahat ng sinabi nyo. at nang biglang, sa isang kisap mata, naglaho ang salamangkero at masayang ipinagpatuloy ni Noah ang kanyang paglalakbay pauwi. Hindi na siya makapaghintay na subukan ang kanyang mahiwagang lapis. Kaya gumuhit siya ng cake. At presto! Lumitaw ito sa kanyang harapan na nakalagay sa pilak na platera. Kinabukasan, sinimulan na niya ang pagtulong sa mga taong nakakasalamuha niya at ibinigay ang kanilang kailangan. Naglalakad siya sa daan nang makita niya ang isang tagabuhat ng maleta ng hotel na pagod na pagod. Pilit sinusubukang buhatin ang punong-puno at sobrang bigat na bagahe na may kakaibang hugis. Kaya, para matulungan ng taong ito, gumuhit siya ng isang karitela para sa kanya, para naman dumali ang kanyang pagbubuhat. Pagkatapos, nakakita siya ng batang babae na nakapaalang na nagbebenta ng posporo, pero walang pumapansin sa kanya. Si Noah lang. Kaya nagsimula siyang gumuhit ng basket ng pagkain na may komportabling tsinelas para sa kanya. Ilang sandali pa, nakakita siya ng mga taong walang tirahan, nanginginig sa malamig at matigas na kalsada. Kaya, gumuhit siya ng simple pero magagandang mga bahay para naman may matawag silang kanilang sariling mga tahanan. Ganon na lamang tinulungan ni Noah ang mga tao sa lugar nila. Isang araw, habang tinutulungan niyang kawawang lalaki, ang sakim at madamot na alkalde ay nakita ang mabuti at matulunging bata. Nakita rin ng alkalde kung paano ginagawa ni Noah ang pagpapalabas ng maraming mga bagay na binibigay niya mula sa wala.
gamit ang simple pero mahiwagang lapis. Nang sumunod na araw, inutusan ng alkalde ang mga pulis na arestuhin ang bata sa salang paggamit ng illegal na mahika sa mga may hirap. Dahil ang batas na ginawa ng alkalde, ang pwedeng gumamit lang ng mahika ay mga mayayamang tao. Nakita ng pulis si Noah na ginagamit ang kanyang mahiwagang lapis sa harap ng marami at kung paano niya tinutulungan ng mga tao na mas mahirap pa sa kanya at inaresto siya doon mismo at kinaladkad ng mga ito para iharap sa alkalde at sinabi nitong, Noah, nakita ko kung paano mo tinulungan ang mga may sakit, nagugutom, mga walang tirahan at ang mga mahihirap na tao. Ngayon, ako naman ang dapat mong tulungan. Iguhit mo ako ng gusto ko. Isang puno na namumunga ng prutas na purong ginto. Naku, Ginoong Alkalde, mga mahihirap at nangangailangan lang po ang tinutulungan ko at di naman po kayo mahirap o nangangailangan. Hindi ako nakikiusap sa'yo, Noah. Inutusan kitang gawin ang gusto ko. Pasensya na po, Ginoong Alkalde. Hindi po magagawa ang inuutos nyo. Kung ganon, ihanda mo ang sarili mo sa matinding parusa, batang walang silbi. inutusan ng alkalde ang kanyang mga tauhan na piliting kunin kay Noah ang mahiwagang lapis. Isa sa mga pulis ang nakakuha nito at binigay sa alkalde. Ngayon, nagsimulang gumuhit ang alkalde ng punong may gintong bunga. Isa tong magandang larawan, puno ng makukulay na detalye. Pero ang mahika sa mahiwagang lapis ay hindi gumana sa kanya. Ibinigay niyang pangguhit sa pulis at inutusang subukan na gumuhit ng larawan. Pero wala ring nangyari sa pagguhit niya ng larawan ng isang patpat na kabayo na inilagay niya sa isang bagong blankong papel. Nagsalita ang pulis sa alkalde. Tingin ko po, hindi tayo susundin ng lapis, Ginoong Alkalde. Kamay lang ni Noah ang sinusunod nito, kaya tanging si Noah lang po ang makakatupad ng kahilingan niyo. Galit na galit ang masamang alkalde. Noah, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo na ba sa akin ang hinihingi kong puno sa'yo o hindi? Mag-ingat ka sa isasagot mo, huling pagkakataon mo na to! Matapang na bata si Noah. Pero sa puntong to, gusto na lang niyang matapos ang buong kaguluhang ito. Kaya, sinabi niyang guguhit siya ng larawan at ibinigay ng alkalde sa bata ang mahiwagang lapis. Ang iginuhit ni Noah ay ang larawan ng isang matanda sa piraso ng papel. At ang salamangkero na siyang nagbigay sa mabait na bata ng mahiwagang lapis ay dumating para sagipin si Noah. Pagkadating nito, ginawang pusa ng matandang salamangkero ang mga pulis at sinabi niya, Huwag kayong magkakamaling subukang gamitin ang kapangyarihan ng lapis na to para sa iyong labis na kasakiman, Ginoong Alkalde. Dahil kapag ginamit mo, ikaw ang susunod na magiging pusa gaya ng iba. Ang alkalde ay takot at nanginginig sa mga narinig. Pagkatapos, pinagsabi na huwag maging napakasakim at makasarili. Napagtanto ng alkalde ang mga pagkakamali niya at humingi ng tawad kay Noah at sa salamangkero. Nang sumunod na araw, ginantimpalaan ng alkalde si Noah dahil sa mga mabubuti niyang ginawa at pagtulong sa kapwa para makita ng lahat ng nakatira sa bayan. At nagpatuloy si Noah na tumulong sa mga taong nangangailangan at nabuhay ng masaya magpakailanman. Wakas.